Jesus. Oh Jesus, papuri sa'yo, dakila kang Jesus. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag hindapatin mo, ikaw ay mamastan, makaniikaan, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag hindapatin mo, ikaw ay mamastan, makaniikaan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. O Jesus, maghari ka, O Diyos, Ama. Kamo minsan pa ang puso ko, ang puso ko dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag hindapatin mo, ikaw ang mamastan, makaniikaan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. O loobin mo ang buhay ko, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. O Jesus, pinupuri kita, dakila ka, Ama. Oh, papuri sa'yo, O Diyos, amang makapangyarihan ka. Oh, Jesus. Come on, patuloy mong awitan ng Panginoon. The Lord, loobin mo ang buhay ko, God. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng
sinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. O Jesus, papuri sa'yo. Come on, patuloy tayo magpasiyasat ng puso natin sa Panginoon. Pasalamatan mo siya sa mga oras na to na, Lord, I know na kilala mo ako, God. Alam mo, Lord, yung pinagdadaanan ko, Panginoon. That's why we're here, Panginoon, para papurihan ka, Lord. Because we know that you have plans for us, Panginoon. Puso ko iyong sinisiyasat. Buhay ko iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay di lingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa'yo, Diyos. Pinupuri ka namin, Ama. Come on, puso ko iyong sinisiyasan. Puso ko iyong sinisiyasan. Buhay ko iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay di lingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw
panalangin ng awiting ito. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Alright. Good evening, Light Family. So we are now in a situation, ang ating bansa ay dumadaan ngayon sa pagbaha dahil sa habagat at mga bagyo. And this time, okay po ba na ipanalangin natin? Can we come together in prayer? Panalangin po natin ang ating bansa. Simulan po natin ipanalangin ang mga lugar na binabaha ngayon sa buong bansa. Let us pray na ang baha sa mga oras na ito ay mag-subside na at makaranas ng konting kaginhawaan ang ating mga kababayan. Lord, we ask for protection sa mga pamilya na naapektuhan, O Diyos, ng baha sa mga oras na ito. Lord, we pray for your safety, Panginoon, sa kanila. We pray for your covering, O Diyos, sa mga community na still sa mga oras na ito ay in danger at nakakaranas, Lord God, ng mga matitinding pag-uulan at pagbabaha, Panginoon. God, we pray for your intervention, O Diyos, sa mga tao, sa mga kababayan namin, O Diyos, na nasa flooded na area, Panginoon. Lord, samahan niyo po sila. Maranasan po nila, O Diyos, ang iyong pag-iingat pa, ang iyong comfort, O Diyos, sa kanilang pinagdadaanan sa mga oras na ito. Lord, we remember them. Hinasama po namin sila sa aming mga panalangin sa gabing ito, O Diyos. Lord, we pray also for the weather sa mga oras na ito. Lord, hindi po tumitigil ang ulan. Malakas na pag-ulan, malakas na bagyo, Panginoon. Pero Lord, naniniwala kami that you are in control of everything, O Diyos. Lord, sinasamahan mo kami, ang bansang ito, at patuloy kami, O Diyos, na nagtitiwala sa kakayahan mo, Panginoon. God, we ask to calm the storms, Panginoon, at bigyan niyo po kami, O Diyos, ng mga magagandang weather na sa mga susunod na araw, O Diyos. Lord, clear the skies, Panginoon, at maranasan namin, O Diyos, ang kadakilaan mo sa buhay ng bawat isa, O Diyos. Lord, sa bawat lugar, sa bawat region, sa bawat city, O Diyos, sa bansang ito, Panginoon. Lord, we pray for your protection, Panginoon. We pray for your deliverance, O God, sa bawat region, sa bawat city, O Diyos, ng bansang ito, Panginoon. God, we also pray for provision, Panginoon. Lord, may you provide food, may you provide clean water, O Diyos, and shelter to those people na naapektuhan, Panginoon, ng baha, naapektuhan, O Diyos, ng mga ng mga pagguho, ng mga insidente, O Diyos, na hindi inaasahan. Lord, we pray for your provision, Panginoon. Lord, we pray, O Diyos, na magbumuhos ang generosity, O Diyos, sa buhay ng mga taong ito na apektuhan, na salanta, O Diyos, ng bagyong ito, ng habagat na ito, O Diyos. God, you are the God who provides, Panginoon, at hindi mo pababayaan ang mga anak mo, O Diyos, ang bansang ito, ang mga city, O Diyos, na naniniwala at nananampalataya sa iyo sa panahong ito, Panginoon. God, we also pray for our leaders, O Diyos. Lord, tinataas namin sa iyo ang aming mga mayors, ang aming mga governors, ang aming mga national leaders. Lord, may they lead, O God, ang situation na ito with wisdom and integrity, Panginoon. Lord, we pray for compassion mula sa kanila, O Diyos, na Lord, gawin nila ang kanilang mga trabaho ayon, Lord God, sa anuman ang kalalagayan ng lugar na nasasakupan nila, O Diyos. God, give them wisdom, Panginoon, so that, Lord, magampanan nila, Panginoon, ang kanilang mga roles, magampanan nila, Lord, ang kanilang mga sinumpaang tungkulin, O Diyos, para sa lugar, sa bansang ito, O Diyos, na kanilang nasasakupan, Panginoon. God, strengthen them, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng puso, O Diyos, sa bawat lugar, Panginoon, na nasasalanta sa mga oras na ito at sa mga lugar, O Diyos, na apektado
ng baha, ng habagat na ito. Lord, may you guide every step na gagawin ng aming mga leaders, O Diyos, in this crisis, in this situation, O God. Lord, we also pray for the rescuers and volunteers sa mga oras na ito. We pray for strength, we pray for protection sa mga rescuers, sa mga volunteers, Panginoon, na sila'y sumusuo ngayon, nagbibigay ng tulong sa mga healthcare workers, O Diyos. Lord, may you give them a strength as well, Panginoon. Lord, palakasin mo sila, ingatan nyo din po sila, Panginoon, and sustain mo sila, Panginoon, physically, emotionally, O Diyos, and even spiritually, Panginoon. And Lord, we ask for your divine protection sa mga volunteers na ito, sa mga rescuers na ito. Lord, they are our heroes right now sa panahong ito, O Diyos. God, send more volunteers and rescuers, Panginoon, sa mga lugar na nasalanta, O Diyos. Sa mga lugar, Lord God, na kasalukuyan ngayon na binabaha at nakakaranas, O Diyos, ng matinding pag-ulan, Panginoon. Lord, we pray also for comfort sa lahat, O Diyos, ng mga binaha, sa lahat, Lord God, ng mga nakakaranas, O Diyos, ng matinding pagsalanta ng bagyong ito, ng habagat na ito, Panginoon. Lord, I pray that their hope, Panginoon, ay hindi mawala, kundi Lord, mapalitan ito ng pagtitiwala sa iyo, palitan, Lord God, yung mga takot, yung anxiety, Lord God, ng pananalangin at pagtitiwala pa sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa, O Diyos, sa bansang ito, sa syudad na ito, na ma-overcome namin, malagpasan namin, O Diyos, ang crisis na ito. God, alam po namin that you are in control sa lahat ng nangyayari sa bansa naming ito, O Diyos. You are the God who saves. You are the God who provides. You are the God who delivers, O God. And you are the God who gives us, O God, wisdom, who gives us strength, O Diyos, sa mga gagawin din namin habang kami, O Diyos, ay dumadaan sa crisis na ito. Maraming salamat, Panginoon. Lord, we lift everything to you. We lift itong crisis na ito, itong bagyo na ito, itong habagat na ito. At naniniwala kami, O Diyos, na kasama ka namin. Hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwanan, Panginoon. Bagkus, Lord, ang iyong pag-ibig, ang iyong grasya, ang iyong mercy, ang maranasan po namin all throughout, Lord God, ng situation na ito na aming pinagdadaanan, O God. Lord, bless our country, bless our city, O God. Bless also, Lord, our church, Panginoon. Lord, ang aming simbahan ay patuloy na nananalangin at lumalapit sa iyo. Lord, our church is interceding and pleading to you, Panginoon, for those people na nasalanta, Panginoon. At Lord, tinataas din namin ang aming simbahan na patuloy mong gamitin ito bilang vessel. Patuloy mong gamitin ito, O Diyos, bilang instrumento, Panginoon, so that, Lord, marami pang taong makakilala sa iyo, marami pang tao ang maabot nito, Panginoon, marami pa, O Diyos, ang ma-open, O Diyos, ng simbahang ito ng mga life groups, ng mga outreaches, community outreaches at simbahan, O Diyos, so that, Lord, mag-penetrate at masaturate talaga ang bansa, O Diyos, ng iyong salita, Panginoon. We pray also for our pastors, for our leaders, O Diyos. Lord, iba-iba po ang mga pinagdadaanan ng bawat isa. Iba-iba po, O Diyos, ang kalalagayan ng bawat isa. And I pray, Lord God, we pray, Lord God, na patuloy mo, O Diyos, palakasin ng mga leaders and pastors namin. Lord, ilayo niyo po kami sa anumang mga karupukan, Panginoon. Ilayo niyo po kami sa falsehood, O Diyos. Ilayo niyo po kami sa anumang kasinungalingan, O Diyos. At ilayo niyo po kami, Panginoon, sa mga bagay na pwedeng makapagpahina ng aming pananampalataya sa iyo. Lord, tulungan niyo ang bawat pastors and leaders na ma-strengthen pa ang kanilang faith. Lord, magkaroon pa ng endurance, resilience, Panginoon, sa bawat pagsubok na kakaharapin ng aming simbahan, Lord. Itong mga frontliners na ito, Lord, palakasin mo sila, Panginoon, mentally, emotionally, and physically, O God. And Lord, we pray also for every members ng Light Church. Lord, patuloy kami na maging resilient, Panginoon. Patuloy kami na lumuluhod na nanalangin sa iyo at patuloy kami, Lord God, na dumidikit, dumedepende sa salita mo, O Diyos, upang hindi kami malayo sa tunay na salita ng Panginoon. Lord, patuloy kami
na dumepende sa panalangin. Patuloy kami na dumepende sa presensya mo, Panginoon. Hindi sa sarili naming lakas, hindi sa sarili naming karunungan at galing, kundi Lord, dumepende kami kung ano yung Diyos na sinasampalatayanan at sinasamba namin sa aming buhay, O God. Lord, you are all powerful, you are all knowing, you are all present, Panginoon. Kaya we believe, Lord God, that there is nothing impossible to you. Our God, our Creator, our Elohim, our Yahweh, O God. Lord, maraming salamat po. Sa iyo na po lahat ng papuri, sa iyo na po lahat ng pagsamba. Binibigay po namin sa iyo, Panginoon. Kasi Lord, ikaw ang Diyos naming buhay at ikaw, Panginoon, ang nararapat sa lahat ng papuri, ng pagsamba, Panginoon, sa aming buhay. Salamat po, Lord God. Thank you for your love. Thank you for your grace. Thank you for your mercy. And thank you for answering our prayers, Panginoon. We claim it and we receive it tonight by faith, Lord God. Lahat ng mga panalangin namin, O Diyos, ay naririnig mo at napapakinggan mo. At alam po namin na ikaw ay tutugon according to your will and purpose. Salamat po. We love you. We honor you. In Jesus' mighty name. Amen and amen. And hallelujah. Sige, manalangin po tayo. Lord, una sa lahat, nagpapasalamat po kami ngayong gabing ito. Thank you, Panginoon, sa pagdala mo sa amin dito sa Prayer Works. Do maulan, Panginoon, though we are in online, oh God, alam ko na ang presensya mo ay hindi nalilimitahan, Panginoon, kung nasan man kami o anong sitwasyon meron kami. Lord, I pray na ikaw yung kumilos sa buhay ng bawat isa. I-humble mo ang puso namin, Panginoon, at makita namin na kami kulang, oh God, na kami ay hindi sapat, Panginoon, without your presence. Lord, I pray na ikaw mismo ang kumilos sa puso at ayusin ang puso namin, Panginoon, nang makita namin, Lord, na ikaw lang ang kailangan namin. Maraming salamat, Panginoon. Alam ko na may gagawin ka ngayong gabing ito, Panginoon. Alam ko yung mga connection namin, di man po maayos, oh God, pero ikaw, Lord, ayusin mo yung puso namin. Ikaw mismo kakausap, oh God, sa puso ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Tinataas ka po namin, and all the glory and all the praises belongs to you alone. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Magandang gabi po sa ating lahat, sa ating mga online Kalight family. Alam ko na tayo ngayon ay nasa sitwasyon na kung saan we need talaga ng matinding prayers. Amen po ba? And I pray na ang bawat isa po ay nasa maayos na kinalalagayan. Do ang ating bagyo ay patuloy na dumadating sa ating bansa, I believe that God is more powerful than this typhoon. Amen? Magandang gabi at maulang gabi po sa ating lahat. Nandito pa rin po tayo sa ating series na Come As You Are. Come As You Are. Ibig sabihin, ano man ang sitwasyon mo, ano man ang pinagdadaanan mo, ano ka man ngayon, you are welcome sa presensya ng Panginoon. But before tayo mag-start, meron lang po akong question sa bawat isa. Since online po tayo, pwede po bang pakitype yung salitang wo po sa ating comment section if ikaw ito or relate ka dito sa sasabihin ko. Amen po ba? First na tanong. Who among you here has ever felt like God was silent in the middle of your prayers? Sino dito parang feeling mo, napakatahimik ng Panginoon sa mga panalangin mo? Type wow kapag ikaw yan. Second question po. Who among you here has gone through season of heartbreak, grief, or loss? Sino dito nakaranas siya ng matinding heartbreak, grief, or loss sa buhay? Type mo yung wo sa comment section kung ikaw yan. Third question. Who among you here naman has felt like you were too broken, na masyado kang broken para gamitin ng Panginoon ngayon? Type mo yung wo sa comment section kung ikaw yan. Next question po. Sino naman po dito is meron kang pain ngayon na pinagdadaanan but you are carrying it silently? At dahil ayaw mong maging burden sa iba. As in you carry it na ikaw na lang kasi ayaw mong maging pabigat sa iba. Type po sa comment section kung ikaw yan. Amen? And next question po. Sino naman dito na feeling mo you are invisible, you are forgotten, and feeling mo you are left behind? Yan, pakitayo po sa comment section. Feeling mo ikaw na lang. Iniwan ka na ng lahat. And last question po is, sino dito
you are broken right now. Type "wow" sa comment section kung ikaw yan. Hallelujah. If, mga kapatid, if naranasan mo ang mga ito, you are welcome sa presensya ng Panginoon. Come as you are kung yun ang mga pinagdadaanan mo. Kaya naman po, tonight, as we open our Bible sa kanya-kanya nating bahay, let us open our Bible in the book of Psalm 34, line 18. Ang sabi po dito is, "The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit." So si Lord po mawagpala sa kanyang salita. So konting background lang po sa ating binasa. Ang psalm na ito ay sinulat ni King David. Ito po ay yung panahon na siya po ay inuusig, siya po ay inuhuli ni King Saul or ni Haring Saul. At nagkaroon po siya or nakahanap siya ng kandungan or refuge kay Haring Akish ng Gath na tinatawag din na Abimelech. And to avoid being killed, si David po rito ay nagpretend na baliw or insane so that he would be not driven away. Instead, hindi siya mapahamak. But David, sa panahon na ito, was literally running for his life. Siya po talaga ay, kumbaga, life and death ng kanyang buhay. He was rejected, he was hunted, sobrang takot, and yet po, in that moment of desperation and brokenness, he experienced God's deliverance and presence. Ito po yung time na ganito yung pakiramdam ni David. Dito niya po naranasan ang buong presensya ng Panginoon. Kaya naman po ngayong gabi, ating pag-usapan, David's prayer of brokenness. What can we learn from David's prayer of brokenness? Isa lang po. Brokenness is not rejection. It's an invitation. Sabi po sa verse na binasa natin, "The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit." Why brokenness is not a rejection but an invitation from the Lord? Many people, including us Christians, often think that being broken, ibig sabihin, we are far from God. Na kapag di ka okay, ang layo mo na sa Panginoon. But the truth is the opposite. The Lord is close to the brokenhearted. In Hebrew po, ang salitang close is korab, nang ibig sabihin po ay near, like a close relative, an ally. At ang salitang brokenhearted naman po ay shabar, nang ibig sabihin shattered, crushed, or completely destroyed. Ibig sabihin, it tells us that God is not just around us when we're broken, pero malapit si Lord sa atin when we are broken. Malapit si Lord na parang pamilya. It's like a family, an ally, someone who's personally involved sa sitwasyon mo. So ibig sabihin, when your heart o kung ang puso natin is like into pieces, it's crashing, it's by pain or loss or failure, you know what? That's exactly the kind of heart God comes close. Ibig sabihin, yan ang klase ng puso na malapit ang Panginoong Jesus. Ibig sabihin, malapit sa puso ng Diyos ang mga taong basag. As in basag, durog ang puso pero lumalapit sa Kanya. Hindi lang siya close sa brokenhearted, but He saves those who are crushed and contrite in spirit. Pag sinabi natin contrite in Christian faith, ibig sabihin someone or deeply sorry. Ito yung tao na deeply sorry siya for the sins na nagawa niya at hinahumble niya at nagpapakumbaba siya sa Panginoon para makabalik siya. And David's prayer teaches us that you don't need to be emotionally okay. Itong prayer na to, tinuturuan tayo na di mo kailangan maging emotionally okay before you approach God. He didn't wait until he was calm. Si David, di niya yantay. Hindi niya yantay na he was composed or confident. But he cried out in fear, in shame, and confusion. But God still listened to him. Listen mga kapatid, brokenness is not a rejection. You know what? It's actually an invitation to intimacy with God. Tama po ba na when we experience heartbreak, failure, or loss, or deep emotional pain, ang dali sa ating paniwalaan, ang dali nating paniwalaan that we've been rejected by people, that we've been rejected by life, kung saan tayo nandoon, or even by God. Na ang brokenness can feel as na para tayo nasa
madilim na kuweba na ikaw na lang yung nandoon and no one understands you and nothing seems to heal on that place. Na parang, Lord, wala nang healing dito. Lord, parang ako na lang. Kaya pa ba? Kaya ko pa bang mag-move on? Kaya ko pa bang magpatuloy? Nafe-feel niyo po ba na parang ang mundo keeps moving on but we feel stuck? Parang tayo nakastuck lang tayo and we are left behind and invisible. Amen po ba? Sa ating mga nagpapatuloy kay Lord, may ganun ka bang pakiramdam na parang feeling mo you are stuck and you feel that you are forgotten and left behind. You know what sabi po ng isang author, si Mayer po? Ang isang bird with a broken wing, yung animal with a broken leg, example, carabao, a woman with a broken heart, or a man with a broken purpose in life, madaling iwanan at kalimutan ng mundo. Kasi wala na silang purpose. Because they don't have functioning, o hindi na sila nag-function well. But listen, but not God. Tonight, maaaring ang panalangin mo, hindi puno ng tapang tulad ng dati, pero puno ng takot, puno ng kabiguan, puno ng pagsisisi, puno ng pagod, o mga tanong na hanggang ngayon, maybe wala pang sagot. Maybe ikaw ay nakakaranas ng kasakitan, kapaguran, and feel mo parang ikaw na lang. Nahati ka maybe kung unahin mo yung personal responsibilities mo bilang magulang, responsibility mo bilang anak, bilang estudyante, bilang worker, o magtutuloy ka sa calling mo kay Lord. Maybe ikaw yung tao ngayon na nasa point ka na go na lang. As in go na lang. Nag-show up ka na lang, pero di ka na talaga okay. Struggling, listen, struggling, pero di na pala lumalaban. Nag-struggle ka na lang, pero you're not fighting anymore. Or maybe you're asking God, Lord, worth it pa ba to? Lord, worth it pa ba na magpatuloy? Lord, worth it pa ba lahat ng pagod ng paglilingkod na to? Pero listen, kung nararanasan mo lahat ng ito, yan mismo ang klase ng puso na malapit sa Diyos. Tandaan mo, God invites honesty, not perfection. Hindi niya kailangan ng perfect na tayo. Kailangan niya yung pagiging totoo. Your honesty. Ang nais siya yung tapat ng puso na lalapit sa Kanya. Kung nasusugatan ka, nahirapan ka, lapit ka sa Kanya. Yun ang gusto ni Lord na ma-meet. Yung tunay na ikaw. At hindi yung nag-pretend na ikaw. Sa totoo lang, tayo po, ikaw ang pinaka-welcome sa presensya ng Diyos kapag pinaka-nangangailangan ka. Ikaw na naglilingkod kay Lord at nangangailangan ka, ikaw ang malapit sa puso ng Panginoon. Kaya nga po, brokenness is not a rejection, but it's an invitation to experience God's nearness. Yung pagiging broken mo, dyan mo ma-experience na ang lapit-lapit ng Diyos sa'yo. Na ang lapit ni Lord sa'yo. Na hindi talaga siya malayo. Tayo lang ang nakakaramdam nun, pero si Lord, napakalapit niya sa'yo. Mga kapatid, tandaan mo, sa panahon ng brokenness, God was close, not distant. Kapag ikaw na lang, tama po ba? Doon mo mas mararamdaman na parang ang lapit ng Diyos. Kapag ikaw na lang, lumapit ka sa Panginoon, parang as in face-to-face lang kayo ni Lord. Kapag gusto mo nang sumuko at lumapit ka sa Kanya, di ba doon mo nararamdaman yung matinding presensya ng Lord na hindi mo naranasan ever? Remember this, mga kapatid. They may forget you, but God does not. They may forget you kasi parang wala ka ng purpose sa mundo. Or even sa paglilingkod natin, they may forget you, pero hindi si Lord. Di kanya kalilimutan at never kanyang kinalimutan. And if you're broken-hearted today, you're not disqualified. Hindi ka disqualified, kapatid. You are seen. You are loved. And you are invited closer sa paanan ng Panginoon.
Don't run away from brokenness. Huwag mong takbuhan kung yan talaga ang sitwasyon mo ngayon. Huwag kang lumayo. Huwag mo yan alisan nang walang nangyayaring healing. Huwag kang magpanggap na wala yan, kapatid. Bring it to God. Ibigay mo yan lahat kay Lord. You know what? Pag binigay mo lahat yan sa Panginoon, that's where healing begins. Doon mo mararanasan yung restoration, doon mo mararanasan ang kagalingan, spiritually, physically, emotionally, lahat. When David dropped his pride, nung inalis niya yung pride, at umiyak siya sa harapan ng Panginoon with crushed heart, God didn't turn away. Instead, God met him there. Kung saan siya sitwasyon, kung saan siya lugar mismo, kinatagpo siya ng Panginoon. He healed him, and God delivered him. And ikaw din, ganun din ang gagawin sa'yo ng Panginoon. Ganun din ang gagawin sa'yo ng Diyos. Lapit lang tayo sa Panginoon. Kahit with brokenness, lapit ka lang sa Diyos. David's pain, yung pinagdaanan niya, became the very place where he felt God's presence more deeply than ever before. Grabe. Nagtago man si David sa kalaban, pero hindi sa Diyos. Lumapit pa rin siya sa Panginoon. Hallelujah. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Again, what we can learn from David's prayer of brokenness is not a rejection. It's an invitation. So mga kapatid, kung alam mong it's an invitation, kapag nararanasan mo yan, anong gagawin mo? Isa lang po ang application natin. Be honest and broken in prayer. Be honest and broken in prayer. Listen, David didn't write this psalm from a throne. Sinulat niya po ito sa panahon na takot siya, sa panahon na rejected siya, sa panahon na talagang binaba niya yung sarili niya sa Panginoon. Despite of being anointed king, David had moments of desperation and brokenness. Parang ikaw, if you're a leader, naglilingkod ka sa Lord, hindi siya nagsulat nito sa panahon na nagsiserve siya or kilala siya bilang leader. Pero sa panahon na wala siya doon sa posisyon na yun, pero sobrang nangihina siya. Sobra siyang napapagod. Instead of itago yung nararamdaman niya, he brought them to God as they were, as in raw, as in unfiltered Christ became his worship to God. Kaya ikaw, kung anumang posisyon mo ngayon, di yun ang kailangan ng Panginoon. Kailangan ni Lord yung puso mo. Your honesty sa panahon na broken ka. Kapatid, say what's really in your heart. Sabihin mo sa Panginoon kung ano yung nasa puso mo. Kung hindi ka okay emotionally, say it to God. Kung nanghihina ka spiritually, say it to God. Kung nahihirapan ka, napapagod ka na, say it all to God. If you're broken right now, come to God, real and raw, in walang filter. Kang magtago. Huwag tayong magtago. Huwag kang magtago sa Diyos at isiping ang layo niya. At di niya tayo ma-reach. Wala siyang magagawa sa atin. Huwag ka ding magtago sa pagiging busy mo sa ministry. Kung actually you are spiritually dry na. Huwag ka ding magtago at makontento na nag-show up ka na lang. Nag-show up ka na lang at least nandyan ka. Huwag kang makontento nag-show up ka na lang pero kinakaya mo na lang pala at di ka na nagpapaayos sa Panginoon. Huwag kang magtago sa pagpapakita na kaya mo pa at malakas ka pa. But the truth, kapatid, nanghihinat ka na at napapagod. Surrender your heart to God, kapatid. Pakalkal mo yan ngayon. Tonight, pakalkal mo yan. Kung nanghihina ka, maging totoo ka.
Maging totoo ka sa Diyos at maging totoo ka sa sarili mo. Listen, God can handle your tears, your silence, your sin. Pero alam mo, pinakagusto niya? Pinakagusto ng Lord, yung puso mo. Yung puso mo na totoo, na lumalapit sa Kanya. Be humble sa harapan ng Diyos. And you will receive healing and restoration. Mararanasan mo yung healing and restoration. Tandaan mo, God's presence is not earned by strength. It is welcomed through surrender. It is welcomed through surrendered heart. Sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. You know what? Best example sa ganitong sitwasyon is when Jesus faced the cross broken. When Jesus faced the cross broken, He came to God. He came to His Father. When Jesus faced the cross, He was not just physically burdened. Di lang siya physically, but He was emotionally, spiritually, and mentally broken. In the Garden of Gethsemane, He told His disciples, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Ganun yung pakiramdam ni Jesus. Di siya manhid. Naramdaman niya yung bigat ng lahat. The betrayal of friend, the abandonment of those who's closest to Him, the injustices. Yet, in that moment of intense brokenness, what did Jesus do? He didn't shut down. He didn't harden His heart. Hindi siya nagmatigas. He didn't run from God. Hindi siya tumakbo. Hindi niya tinakbuhan ng Diyos. But He ran to Him. He knelt. He wept. And He prayed. Sabi nga sa Luke 22:42, Father, if you're willing, take this cup from me. Take this cup away from me. Yet not my will, but yours be done. Jesus teaches us that brokenness is not a weakness, kapatid. Hindi to kahinaan. It's an invitation to bring everything to God in surrender. Ibigay mo lahat sa Diyos. Even when He knew kung anong sagot ng tatay niya, kahit alam niya ang sagot sa prayer niya, kahit ang sagot doon is to endure yung cross, He chose to stay. He chose to close to the Father. Pinili niya na lumapit sa Panginoon. Hallelujah. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Kaya po ngayong gabing ito, ang title ng pinag-usapan natin is, and it can be your declaration sa sarili mo kung nararanasan mo ang brokenness. This is the title. In my brokenness, you are near. Pwede bang sabihin mo sa sarili mo to? In my brokenness, God, you are near. Pwede ba ngayon, pikit tayo? Let us close our eyes, mga kapatid. Let us come to Jesus with full humility. Lapit tayo sa Kanya with honesty. Lapit tayo sa Kanya with brokenness. Maybe katulad ni David, you may not be praying like yung tapang, as in matapang na nagpe-pray dati. Pero you're praying, sobrang nangihina, sobrang nanlulumo, natatakot. Maybe nanginginig ka pa sa sobrang takot. Maybe your heart is shattered, disappointed. Feeling mo ikaw na lang yung nag-iisa ngayon. Gusto kong sabihin sa'yo, that's exactly the kind of heart God draws near to. Ikaw na tapat at ikaw na tapat na nananampalataya sa Panginoon. Pwede ba alisin mo muna yung mga bagay na alam mong nakaharang dyan sa puso mo. Don't hide your wounds, kapatid. Don't hide your wounds. Bring them to Jesus. Ibigay mo yan sa Panginoon.
Don't run in shame. Run to Him. Kung ikaw ngayon napapagod, ikaw ngayon ay nahihirapan, iiyak mo lahat yan. Iiyak mo lahat yan kay Lord. Tonight, magsumbong ka sa Diyos. As in lahat. Lahat ng takot mo, lahat ng worries mo, sumbong mo lahat yan sa Panginoon. Sipakalkal mo yung puso mo. If nasa panahon ka ngayon na feeling mo ikaw na lang, kapatid, mas lumapit ka sa Diyos. Kung nagtutuloy ka sa Diyos at feeling mo nag-iisa ka na lang, I tell you, kasama mo ang Diyos. Actually, kasama mo siya sa lahat ng pinagdadaanan mo. Gusto ko sabihin sa'yo, in your most broken moment, doon mo makikita na ang close mo sa Lord, na ang lapit mo sa Diyos. If you're going through heartbreak, grief, depression, or anxiety, hindi ka na pinapatulog ng anxiety mo. Sa'yo itong verse na to. Sa atin itong verse na to. That God is close to the brokenhearted. That God is close to the brokenhearted and He saves those with contrite spirit. You are not alone. God sees you. God feels you. God hears you. And kung ikaw naman, you sin against God kung bakit nalayo ka sa Kanya. Nag-disobey ka sa Kanya, nagrebelde ka sa Kanya kung bakit nalayo ka sa Kanya. Ito yung time na you ask for forgiveness sa Lord. Ito yung time na lumuhod ka, tumarap ka sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, sorry. Lord, sorry sa pagiging rebelde ko, sa paglayo ko sa'yo, sa pagdi ko pagsunod sa'yo. Sorry ko kung kinaya ko ang lahat. Sorry, Lord. If hindi kita napansin, hindi kita nakita, hindi kita tinanong. Sorry, Lord, kung nagbatikas ako. Either ka, naging prideful ka, dumating sa point, kinain ka na ng pride ng ego mo. Hindi ka na uma-accept ng corrections, ng rebukes. Lapit ka sa Lord ngayon. Lapit ka sa Panginoon ngayon. If yan ang nagiging dahilan kung bakit parang ang layo ng Lord sa'yo. Tonight, lapit ka sa Panginoon with humility. Lord, patawarin mo ako. Lord, sorry sa mga nagawa kong kasalanan. Say it to God, sabihin mo sa Kanya yan. Sorry, Lord, kung naging pasaway ako. Akala ko kaya ko ng sarili ko. Alisin mo yung pride na yan, yung ego na yan. Di yan makakatulong sa'yo. Kapatid, if you want healing, if you want restoration, gusto mo bumalik sa Diyos, surrender it all to God. All your brokenness, all your sins, bigay mo lahat sa paa niya. Because God is there willing to forgive you. God is there willing to embrace you. Nak, nandito lang ako. Nak, I'm close to you. Never akong lumayo. Never akong nawala. Hallelujah. Harabashikaya rababakaya rabashikaya rabababababa. Handaya rabakia rabashikataya rabababa. Hayarabakuya rabashikaya rababababa. Yarabasikaya rabababa. It's time for you to come again, genuinely, in God's presence right now. While worshiping God, raising up your hands, kneeling down. Come to Jesus. Withdraw in humility. Come close to God. He wants your heart, not your perfection, not your position, but your vulnerability.
Herabasika yarababa. You worship Him. Kung saan kang lugar ngayon, worship Him. Mas i-worship mo siya ngayon. Herabasika yarababa. Ang Diyos ay sapat. Ang Diyos ay mabuti. He is good. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Never kang nagkulang. Salamat, Lord. Never kang nang-iwan. Salamat, Lord. Nandyan ka. Hindi kami mapapagod, Panginoon, purihin ang pangalan mo. Hindi kami mapapagod, O God, na sabihin, napakabuti mo, Lord. Because yun ang totoo. Because you deserve it. You deserve your praises, Panginoon. Yarabasika, yarababa, yarabasika, yarababa. Purihin mo ang Panginoon. Sige. Yarabashika, yarabahande, yarababa. Worship Him. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Never mo kami kinalimutan. Yarabasika, yarababa. Yarabashika, yarababa. Sige, worship Him. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. I know, alam ko may pinapagaling na si Lord dito. Alam ko may restoration na nagaganap dyan sa puso mo. Balik ka na sa Lord. Balik ka na. Because you are welcome. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Maraming salamat po. Ikaw na po ang bahala, Panginoon. And I know, Lord, may gagawin ka pa tonight. May gagawin ka pa sa puso ng bawat isa. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, sa mga bagay pinagkaloob niyo po sa amin. Thank you for your love. Thank you for your protection. That's why, Lord, in 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Kapatid, maybe iba't ibang sitwasyon ang pinagdadaanan mo ngayon. Maybe pagod ka na. Maybe hirap ka na. Hindi mo na alam yung gagawin mo. But tonight, I encourage you today na kung ano man yung mga bit-bit mong kabigatan ngayon, isuko mo lahat yan sa Diyos. Isuko mo lahat yan sa Diyos dahil merong pakialam si Lord sa iyo, kapatid. Alam niya lahat ng pinagdadaanan mo. Tama na yung pagpapanggap na okay ka. Kapatid, tama na yung pagpapanggap na kaya mong bitbitin lahat ng bigat na nasa puso mo at isip mo dahil alam niya ni Lord. Kapatid, lapit ka sa Diyos. Maybe ikaw yung taong pangiti-ngiti lang, pero deep inside, you are totally tired. You are totally drained. Yung pakiramdam mo, ubus ka na. Sagad ka na emotionally. Sagad ka na physically, spiritually. Kaya tonight, kapatid, ilatag mo lahat yan kay Lord. Yung anxiety mo, yung takot mo, yung depression mo, at yung brokenness mo, kapatid, alam yan lahat ni Lord. That's why surrender it. Surrender mo lahat yan kay Lord. I-surrender mo sa Kanya. Kapatid, tandaan mo na hindi kahinaan ang magsabi at magpakita kay Lord na nahihirapan ka na at napapagod ka na. Kapatid, mas gusto ni Lord na lumalapit tayo sa Kanya na may basag na puso at nagpapakumbaba. That's why, Lord, malapit po kami sa inyo na may pusong basag, Panginoon. Lord, nakikita niyo po lahat ng sitwasyon po namin. Yung mga silent battle po namin, Panginoon, na kung saan hirap na kami at pagod na kami, Panginoon. Kaya dalangin po namin po, O Diyos, samahan niyo po kami sa bawat season po na meron kami ngayon. Maybe, Lord, nasa season kami ng brokenness. Maybe, Lord, nasa season kami ng anxiety. Maybe, Lord, nasa season kami ng depression. Pero, Lord, naniniwala po ako, O Diyos, nasasamahan niyo po kami. Lord, ikaw po ang patuloy po na magpakalma ng aming mga puso't isipan, Panginoon, sa panahon na nahihirapan po kami, O Diyos. Hallelujah, Panginoon. I pray, Lord, na i-remind mo kami na kasama ka namin, Panginoon, sa bawat sitwasyon, Panginoon, ng buhay namin. Lord,
Kahit na masakit na yung sitwasyon ng pinagdadaanan namin ngayon, Lord, makita namin yung kabutihan at ang katapatan mo, Panginoon. And I pray, Lord, sa lahat ng mga taong nakikinig ngayon, Lord, na dumadaan sa brokenness, dumadaan sa anxiety, dumadaan sa depression ngayon, Lord, I pray na ikaw po ang magbigay sa kanila ng kapahingahan sa kanilang mga puso at isipan, Panginoon. Lord, you are faithful. Lord, tapat ka sa aming mga puso. Lord, mas lalo naming maramdaman yung unconditional love mo. Lord, nang sa ganun makita nila na mahal mo sila at hindi mo sila pababayaan. Lord, I pray, ikaw po yung magbigay sa amin ng strength, ng wisdom, Panginoon, ng pusong handang magpaayos sa iyo. Lord, naniniwala kami sa iyo na walang mahirap sa iyo, O Diyos, at walang imposible po sa iyo, Panginoon. You are the Lord of Lords, King of Kings, nakasama po namin no matter what happened and no matter what season. Lord, I pray, Lord, na you are still faithful and in control, Panginoon, sa aming mga buhay. Panginoon, salamat po sa word na pinagkaloob niyo po sa amin. Lord, malapit ka sa mga taong pusong basag, Panginoon. Naniniwala po ako, O Diyos, na ang paglapit sa iyo ay hindi, Lord, kahinaan, kundi kalakasan, Panginoon. Lord, patuloy niyo pong iparamdam sa amin na ikaw po ang may control ng lahat ng bagay. Maybe, Lord, some of us here na dumadaan, Panginoon, sa iba't ibang challenges ng buhay nila. Sa iba't ibang challenges, Panginoon, ng sitwasyon na nararanasan nila ngayon. But Lord, nainiwala ako, O Diyos, na makapangyarihan kang Diyos. Kaya mong ayusin lahat. Lord, sa mga dumadaan ng depression, brokenness, anxiety, Lord, I pray na patuloy niyo pong iparanas yung grace mo sa kanila. Ipakita niyo po sa kanila, Panginoon, na sapat ang presensya mo at pag-ibig mo para ma-overcome ang lahat ng iyo. Panginoon, salamat, O Diyos, sa mga napag-usapan namin, Panginoon. Nawa, Lord, isa pamuhay namin ito. Hindi lang po namin ito basta narinig lang, kundi, Lord, mai-apply po, Panginoon, namin ito sa aming mga buhay, O Diyos. Lord, dalangin ko po na ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, ang bawat pamilya, Panginoon. Lord, sa mga tao din na nasalanta ngayon, Panginoon, Lord, I pray na samahan niyo po ang bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, O Diyos. Sinasamba ka namin sa pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen and Amen.